Ano-ano kaya ang mga posible nating makita sa paparating na chapter? Samahan niyo ako sa ating predictions para sa chapter 1143 ng One Piece. Pero bago yan ay huwag kalimutan i-like ang video, mag-subscribe at i-hit ang bell para maging updated sa mga spoilers, theory at chapter patungkol sa One Piece. O paano? Simulan na natin. Let's go! Marami nga tayong nakitang mga kapanapanabik na mga eksena sa mga nagdaang chapter at ang ilan dito ay may mga malulupit na laban, mga bagong karakter na lumabas at mga eksena na nagpakilabot sa atin. Andyan nga yung paglabas ni Scapper. Nagpakilala nga ito bilang si Yasan. Tinuro nga ni Scapper kung nasan yung susi para kay Loki. Pero bago makuha ni Luffy yun, ay hinamon muna ni Scapper ng laban si Luffy at nangyari nga ang labanan. Pinakita ni Scapper ang husay niya sa paggamit ng mga palakol at kinawawa nga lang niya si Luffy. Pero nung nag-gearpip na nga ito at sumali na si Zoro ay sumuko nga agad si Scapper at binigay nga ang susi kay Luffy. Pinakilala din itong mga panibagong God's Knight na sila Saint Summers at si Saint Clingham. Mukhang malalakas nga ito pero mga weird. Nasaksihan din natin ang pagpapakawala nga kay Loki nitong sila Luffy at si Zoro para nga tulungan buhat doon sa pagkakabugbog at sugat na tinamo nito sa mga atake nila Gunko at ni Shamrock. At neto nga lang ay tuluyan ng naghasik ng lagim itong si Loki dahil nga hawak na nito yung hammer niya na Ragnir at inatake nito ang puno ng Adam at lumikha yun ng isang napakalakas na kidlat na naging sanhi ng pag-apoy ng paligid doon sa Underworld at sa Unworld. At naganap na nga din ang plano nitong mga God's Knight sa Elbap dahil nagawa na nilang mapatulog ang ilang mga bata para nga pasakayin doon sa barko nila at dalhin nga ito sa Marijoa. At nakita din natin ang nakakatakot na sandali nung lumabas na yung mga kinatatakutang mga nilalang na mga batang giants mula sa panaginip nila. Yan ang mga nangyari sa mga nagdaang chapter. Nito kaya ano ang mga posibleng mangyari sa parating na chapter? Alamin natin. Sobrang dami nga na nangyayari sa Elbap ngayon at naku po, sunod-sunod ang mga sakuna na nagaganap. Pero Elba pa lang yan. Sa tingin ko, sa susunod na chapter ay magkakaroon tayo ng update sa ibang dako ng mundo. Isa dito yung nangyayari sa Marijoa dahil di ba marami pa ring mga plano ang mga Gorosei kahit na pumalpak sila doon sa Egghead at hindi nga napigilan si Vegapunk sa pagsasabi o pagre-reveal ng ilan sa mga dapat nakatago sa hukay na mga sikreto. Pinatay man si Saturn ni Imo ay pinalitan nga agad ito ni Garling at mukhang maiiba ang takbo ngayon ng mga plano nila dahil mukhang itong si Garling ang mangunguna sa mga misyon at posibleng siya ang nag-utos kila Shamrock na pumunta nga sa Elbap at i-recruit si Loki na para nga pasukuin ng Elbap sa world government. Isa lang yan sa mga hakbang na gagawin ng mga Gorosei ngayon at kailangan din nilang hanapin kung nasa na nga yung punk records dahil nawala nga sa kanila yon. Pati yung food supply sa Marijoa ay kailangan nilang tutukan dahil buong Marijoa ang apektado sa nangyayari na ang dahilan nga ay sila Dragon. Malay natin makipagtulungan na din talaga sila Garling kay Teach para nga malabanan sila Dragon at sana malaman din natin kung ano ang magiging plano talaga nila Shamrock at bakit kailangan nilang makuha ang Elbap. Balik tayo sa Elbap dahil nga nagaganap ngayon ang iba't ibang mga problema sa Elbap katulad na lang nung pagkalaya ni Loki na posibleng magdulot ng pagkasira ng mga village doon sa Sunrealm dahil nga sa mga apoy na kumakalat at sa mga bahagi nung Adam Tree na napakalaking problema niyan. Hindi pa talaga nakakaalis doon si Loki pero ganun na nga yung dinulot nitong makulit na to. Hindi lang yan, yung mga lumitaw pang mga halimaw doon sa gubat na nasaksihan nga ngayon nila Saul at nila Robin nagawa nga ng isa sa mga God's Knight na to. Pero malamang na ang gumagawa talaga nito ay si Saint Summers. Baka nitong parating na chapter ay i-reveal kung ano ang devil fruit nitong si Saint Summers dahil parang nasa dark magic nga ang type ng powers nitong si Summers. Nakaka-curious talaga kung ano pa ang mga nakakatakot na kayang gawin nitong si Saint Summers. Nagagawa nga ng mga God's Knight ang kanilang napakasamang misyon at akala nila ay napaka-easy lang nila itong magagawa pero hindi pa nila nalalaman na itong Straw Hat Pirates ay nandun din sa Elbap. Mukhang sa parating na chapter magkakaalaman na dahil baka makita nga nila Gunko, si Robin at sila Chopper doon sa school dahil malamang na itong sila Gunko ang mag-aasikaso doon sa mga batang giants para nga maisakay sa kanilang barko paalis nga ng Elbap. Hindi naman agad nila magagawa yan dahil andun sila Saul at syempre tutulong sila Robin kaya magkakaharap-harap yang mga yan sa labanan at marirealize ni Gunko na nandun si Nico Robin. Ibig sabihin buong Straw Hat Pirates nandun at syempre nandun yung Yonko na si Luffy na matatandaan na ang kinatatakutan ni Gunko ay si Nika na ngayon nga ay ang powers ni Luffy. Ano kaya ang mangyayari dyan kay Gunko? Aatras kaya o haharapin niya yung nilalang
lang na ayaw niyang kalabanin. Pero masaya to kapag sila Luffy ay nakabalik na doon sa pinakasentro ng Elbap at andun din ang mga God's Knight. Gandang laban yan. At huwag natin kalimutan itong nakalaban nila Luffy sa castle. Nandyan pa si Gaban. Diba ay umalis yun at alam natin na naglalakad at lumilibot yon sa Elbap ngayon. Paano kung makasalubong niya yung tatlong God's Knight sa gubat? Nako po, malaking gulo yan. Pero magandang laban ulit ang mangyayari dahil malakas din si Gaban. Malamang nakaya din niya yung tatlo na yan. Pero mas maganda kung may makakatulong siya kahit na sila Saul lang at sila Robin. Kasi nga sure na itong si Gaban ay makikipaglaban yan dahil si Colon ay baka nasama doon sa mga napatulog ng mga batang giant. Kaya yung iniisip nila Shamrock na laro ang gagawin nila. Sila ang lalaroin sa Elbap dahil malalakas yung mga nasa sentro ng Elbap. Yari talaga itong mga God's Knight. Naku po. Balik tayo doon sa Underworld dahil nga nag-umpisa ng umatake itong si Loki ay malamang na to na isusunod niya na sila Hyrodin at sila Luffy. Pero baka may kwentuhan pa din na mangyari kasi nga nakakadena pa rin nga itong si Loki. At speaking of kwentuhan ay baka sabihin din ito na nanggaling doon ang kamukha ni Shanks na si Shamrock. At magugulat si Luffy dito na totoo yung sinabi ng mga bantay sa castle na may umatake sa kanila na kamukha nga ni Shanks. At makakurious si Luffy dito kung sino yung tao na yon. Malalaman din nila panigurado na may mga God's Knight sa Elbap at balak nga din manggulo ng mga yon. Kaya maiisip ngayon nila Hyrodin na dapat pumunta sila doon sa Sun Realm at kailangan nga sila doon. Sasabihin na lang siguro ni Luffy kay Hyrodin na sila na ang bahala doon kay Loki at sila din naman ang may kasalanan. Kaya nanggugulo si Loki ngayon doon. Para sa akin imposible na sila Hyrodin talaga ang humarap kay Loki dahil mas kailangan sila doon sa Sun Realm para nga labanan sila Gunko. Ang malamang nahaharap kay Loki ay itong Monster Trio. Saka kasi si Sanji curious dito kay Loki. Nagtatanong nga siya kung sino yung loko-loko na yon. Kaso nga lang walang sumasagot sa kanya. Kaya malamang ang unang papalagyan kay Loki ay si Sanji. Saka itong si Zoro. Gustong-gusto nga din kalabanin nito si Loki. Kaya maghanda tayo sa mga masasaksihan natin dahil napaka-epic nung labanan na yan kapag nangyari. Saka dapat dito sa makulit na si Loki, iparamdam sa kanya yung takot para hindi na to mag-isip ng kasamaan. Dahil napapansin ko kay Luffy sa nagdaang mga chapter na nare-realize na nito yung pagkakamali na ginawa niya. Lalo na nung narinig niya yung kwento kay Loki galing nga kay Hyrodin. Alam naman natin na kapag si Luffy ay nagseryoso, nako po, yari na. Tapos laging binabanggit ni Loki na wawasakin niya yung Elbap at papatayin nga lahat ng nandun. Kaya matitrigger talaga dito si Luffy at baka ipakita na talaga nito kay Loki kung ano talaga ang itsura ng Sun God Nika. Dapat masampulan si Loki na magulpi ulit at iparealize sa kanya na iisa lang ang Sun God at si Nika yon. Sa tagpong to kung mangyayari yan ay marami ang makakaramdam ng sobrang lakas na haki ni Luffy. Kasama na dito ang mga God's Knight na nandun sa school, lalo na itong si Gunko na ang pinakakinatatakutan at ayaw nitong makita na si Nika. Kaabang-abang to kapag sa next chapter o sa mga susunod pa ay masaksihan natin na matakot ang mga God's Knight at itong si Loki sa powers nitong si Luffy na Gear 5. Nakaka-excite. Sa mga nasabi ko na teorya o pananaw ay mas mabuti pa din na abangan na lang natin ang mga susunod pa na chapter. Na-excite lang tayo dahil palupit na ng palupit ang mga nangyayari. Kayo mga katambay, ano sa palagay nyo? Ang mga posibleng mangyari sa paparating na chapter, comment nyo lang sa baba at babasahin ko yan. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over na!